Good day mga kabayan. So, ang pag-uusapan ko ngayon is based sa aking mga experience. Dati isa akong OFW sa Middle East. So, una po is nangangarap lang ako na makapag sakay ng barko. Pangalawa is sa airplane at makapunta ng ibang lugar sa Pilipinas. Yan ay pangarap lang muna when I was 20. Pero hindi ko naman yan pinagsikapan ko talaga na makamtan yun. Kaya pinapursige ko, pinagplanuhan. Una is dapat magtrabaho. Pag may pera ka na, so pwede kang gumala. At pinakauna is yun, kung may extra savings, at yung iba is tinutulong ko sa aking mga magulang. Tsaka kumuha ako ng passport. Yun. Pag may passport ka na, madali ka nang makapag-apply para sa ibang bansa. So, pag-isipan mo para sa pangarap na talagang lakas loob at saka may yan, porsigido na matapos mo yung 2 years na magkontrata doon. Kasi nga, sa ibang lugar is iba-iba yung kultura, may taglamig, may tag-init, at saka katulad doon sa mga Arab area, so dapat yung pananamit nila, dapat talaga mataas yung mga damit pang hindi pwedeng showing, naka-sleeveless, bawal yun dahil yung mga mata ng mga Arabo talagang tumitirik. Kasi gusto nila yung mga Pilipina na mga maliliit at saka curvy. Yon, kaya para maiwasan yun, kailangan mong sa pananamit mo, yung hindi may ipakita yung sa binti, yung simple lang naka t-shirt. Tsaka kasi sa mga Arab area is lagi silang nagdadarasal tuwing alas 6, alas 12, alas 3, alas 6 yun. So dapat ni-respect natin yung mga tradition ng mga Arab people. So yan po dapat pagsikapan na matapos yung kontrata, at saka sundin mo lang kung ano ang mga utos ng ating naging amo, lalo na sa ating madam. Yun po ang aking i-advise sa mga first timer na gusto pong mag-abroad. Dapat kayanin ang homesick, lalo na sa ating pamilya. Dapat iprosigido yung pangarap na makapagtrabaho doon sa ibang bansa, makapag-ipon, talagang mag-savings talaga. Dapat kalahati sa pamilya, kalahati para sa sarili mo, kasi hindi mo alam kung anong mangyayari doon, kung matatapos mo ba yung 2 years o di kaya ikaw yung i-break contract mo yun. So dapat may sarili kang pera para ikaw na yung bumayad ng ticket mo doon, kasi pag hindi yan finish contract, ikaw talaga mismo magbabayad ng yung ticket pa uwi, kasi yun ang rules doon sa agency na sa ibang bansa. So dapat taas lang talaga ang pasensya at laging magdasal, kasi yun lang naman yung natin is bigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob, at saka
good decision. Kahit anong mga sitwasyon, dapat marunong tayong mag-considerate at saka maging matatag lagi. So, yan lang po ang aking ika-advice. Salamat!